Bulgara na talaga ito ng malala dahil hindi lang itong pagkamatay ni Paulo Tantoco ang nabulgar, pati ang mga sekreto ni Tamba. Kailan kaya tayo makakabalita na may mga may mga magnanakaw sa Pilipinas ng pera ng taong bayan na hahabol sa undas, no? Or hahabol kay Paulo Tantoco bago matapos itong taong ito, no? Magkandamatay na kayo, mga poke na ninyo, mga kurakot kayo, magnanakaw kayo, mga poke naman, mga kriminal na mga manlolokong yawa, magkandamatay na kayo nung umunlad na ang Pilipinas, parang gano'n, ano? Pero hindi pa naman yan yung nangyayari, pero ibinubulgar na po ang mga baho ni Tambaloslos at walang iba kundi ang nagbubulgar ay ang maangas na si Attorney Rowena Guanzon. So pinalalabas po kasi na walang air asset si Tambaloslos. Teka muna, kung si Saldico nga may air asset, na ang alam ko si Saldico ay little tamba lang yan, di ba? Or tau-tauhan or utusan lang. Narinig yung chika na ng Despalco daw si Zaldico ng I think si Rowena Guanzon din na may sabi or sino ba? May nagbanggit ng Despalco daw si Cathy Binag. Was it Cathy Binag sa live ng Team Malindog kanina? Sabi niya ay ng Despalco daw ng 10 billion galing daw sa source to legit source. Si Zaldico, hindi daw ibinigay kay Butod ang 10 billion. So si Butod ay nakikinabang sa corruption sa Pilipinas. Kailan to mapaparusahan ang poke ng inang ito? I hope may mga matatapang na Pilipino, no, na okay, sige, one day mawawala rin kayo sa power, pero pag nakita namin kayong paggala-gala sa mall, pero yung mga yan kasi mga kababayan ay maliit lang yung kanilang circles of friends. Kita nyo naman 5 nga lang daw yung Voltes 5, di ba? Yung mga kabiyak nila. So hindi talaga sila people persons, right? Hindi mataas ang kanilang interpersonal skills and intelligence. So hindi sila marunong makipagkapwa-tao. Aloof ang mga yan, introvert na mga yawa naman, right? So they make it a point na safe sila sa kanilang mga paglabas-labas sa kanilang kung pwede nga lang huwag nang lumabas. Sa loob na lang ng bahay magpupulvoron, di ba? Naging bisita nga raw si Cathy Binag. Anyway, 10 billion daw ang hindi deliver ni Saldico, kaya nilalaglag siya ngayon. Ay, Saldico, hindi ka pa lumabas. Takot ka rin ba? Ang katulad nung mga dapat humingi ng katarungan for Paulo Tantoco. So si Romualdez daw bagay walang chopper, kasinungalingan. Matapos ilabas ang ulat na walang nakarehistrong air asset sa pangalan kasi ang ginagawa naman siguro ng iba dyan sa mga cronies nakarehistro, di ba? Baka mamaya yung air assets nakarehistro sa peking pangalan. Marami namang nagpapa-doktor ng ng mga identification document, right? And also may mga pinagkakatiwalaan sila, so baka dun sa iba nakapangalan. So wala daw nakarehistrong air assets, agad itong binanata ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa social media. Ano ang sinabi ni Guanzon? Malaking araw po ito at pinakamalaking kasinungalingan siguro ng aviation thing Ayun. Matapos ilabas ang ulat na walang nakarehistrong air asset sa pangalan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez, agad itong binanata ni dating COA and COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa social media. Pinakamalaking kasinungalingan. Alam ng lahat na chopper ang service ni Tamba kapag pumapasok sa house at bumibisita sa iba't ibang probinsya para mangmudmud ng ayuda na feeling niya kanya. Huwag nyo kami pinaglululoko. Okay, comment agad ako dito. Mga kababayan, bakit chopper? Ay kung madatong marami na raw negosyo yan. Baka nga hindi lang yan billionaire, baka trillionaire na. Gustong umiwas sa traffic sa Maynila. Let's say from Alabang, halimbawa may bahay si Forbes Park, right? Forbes Makati. Biro mo yun from Makati to QC, maiipit ka sa traffic ng 4 na oras. 2 oras instead of kaya namang ibiyahe ng 30 minutes. Ay kung may datong ka, helicopter ka. Chicken feed sa'yo yun, lalo't tiba-tiba ka sa mga nakakamkam mo. At nakikita siguro ito ng mga congressmen sa kamara na pag dumadating doon, chopper, social. Kaya siguro maraming sumasamba dyan, Okay, let's continue. Ang naturang payag ay reaksyon ni Guanzon sa ulat ng Civil Aviation Authority or CAAP. Diyan
Diyan to sa NAIA, di ba? Na nagsasabing walang nakarehistrong air assets sa ilalim ng pangalan ni Romualdez. Ito ay habang minomonitor naman ng CAAP ang mga air assets ni dating ako Bicol Representative Zaldico kabilang ang tatlong lumipad na palabas ng bansa. So biro mo yung helicopter na nakapangalan kay Zaldico na ilabas na, tsaka yung isang Gulfstream Kineme, no, yung jet plane. Para kay Guanzon, hindi raw kapanipaniwala na walang connection si Romualdez sa mga air assets. Lalo't madalas umano itong makita sa mga aktibidad sa probinsya na tila may sariling air transport. Hindi rin ito pinalampas sa pagkakataon na batikusin ang tinawag niyang pamimigay ng ayuda na parang personal na pondo. Wala namang pandemic, bigay ng ayuda. So that's vote buying indirectly, okay? So, possible po ito na meron talagang chopper si Tamba at air assets. Kasi nakikita pala ng mga politiko. May ikukwento ko sa inyo mga kababayan. May isang politiko, one time, na pumunta sa school namin. College days ko ito pre-pandemic. May isang politiko na dumating sa school namin. Naka-chopper siya. Hindi ko sure kung na-share ko na to sa mga matatagal ko ng vlogs at saka sa mga nauna ng Mawinians nung bago pa lang ako nagsisimulang vlogger. May dumating na politiko sa school namin. Galit na galit kami. Bakit? Okay, yung gitna ng school namin, merong parang, ano ba to? Yung parang field na for track and field nga yan. Malaking oval, no? So, pwede talagang mag-land doon ang chopper. Kaya lang, tuwing pupunta sa school namin yan, I don't know kung ano yung pakay niya, ang mga classrooms namin, puro alikabok. Nagkakanda puwing-puwing kami. Kapag dumadating yung politikong yan, kaibigan yata nung may-ari ng school, ay, puro tapo-tapo ang school namon. Nilimpyo kami Naaabala pa yung mga estudyante kasi hindi lang mga janitors ang maglilinis noon, pati kami. Magwawalis, magpupunas kasi nga nagliparan ng alikabok. Kasi yung school namin nakapalibot dun sa parang oval ng school namin. Dun maglaland. Ang ganda ng chopper niya. Hindi ordinaryong helicopter na nakita mo, mukhang bago, state of the art, parang latest na klase ng helicopter, ang ganda pa ng kulay. May picture nga ako niyan Kaya lang yung phone ko, I don't know, hindi ewan ko kung kaya ko pang buhayin, okay, nakatago sa Pilipinas. Hindi ako nagtatapon ng phone ng mga pinaglumaan, but kung mabubuhay ko pa yung phone na yon, nandun yon, may chopper. Itong politikong ito ay quadrangle, parang ganon, basta malawak yun talaga. Itong politikong ito ay senador. Actually, nung pumunta siya ng school namin, senador ba siya? Naging senador. Pero nung pumunta siya ng school namin, hindi na siya senador. So, natalo kasi siya Natalo siya ni Tatay Digong. Si Tatay Digong ang presidente nung college ako. Sabi ko, ba't dito sa school namin tong mabalakang na lalaki? Mabalakang siya, ating. So, lalaki pero mabalakang siya. Kataka-taka, malaking lalaki ito. So, syempre, mula sa Maynila, ang school namin, babiyahihin mo ng 2 hours kung walang traffic, kasi probinsya pa ang school ko, ang college ko. And then, kung matatraffic ka, 4 hanggang 5 oras bago ka makarating sa probinsya namin. So, itong politiko, siguro, merong meeting with the owner of the school, naka-helicopter, ang sosyal-sosyal. Sabi namin, grabe naman. Kung babiyahe ito ng maaga, 2 oras nandito na, di helicopter pa, wala naman to ngayon posisyon sa gobyerno. Siguro nililigawan yung may-ari ng school dahil nga baka technique nila yan butante ang mga estudyante nyo dito, baka naman kasi tatakbo ako ulit or something. I don't know kung anong pakay niya. Baka malay nyo nag-deliver ng mga ninakaw rin na datong. Grabe ang alikabok ating. Kaya imposible na walang helicopter tong si Tamba. So, parang sabwatan na lahat, no? Either magkakasabwat na or
hindi talaga nila iparerehistro yan sa sa kaap para hindi booking na napakayaman nila. Si Tamba na tiba-tiba allegedly at tumatanggap allegedly sa mga nakaw na pera ng flood control. Also, may issue pa sa Okada ng bribery na di umano may mga tumanggap siya ng heavy luggage, walang air asset. What do you think mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.